Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Kamakailan lamang po ay nagbigay ng isang controversial na pahayag. I think 2 days ago lang, itong si Senator Ping Lacson sa Senate press briefing nang sinabi niya na itong si General Diwata Torre, yung dating PNP chief na very controversial. Ito yung nagpasimuno ng para ipatupad ang utos nila Marcos at nila Lisa Araneta at nila Tambaluslos na dukutin at ipatapon sa Europe sa ICC Detention Center si Pangulong Duterte, no, doon sa Villamor Air Base, no. Ito din ang nag-utos na lusubin ang mga sibilyan, kabataan, kababaihan at mga church workers ng Kingdom of Jesus Christ sa overacting at overkill na operations niya laban sa kay Pastor Kibuloy at sa mga pinuno ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. So itong si General Diwata Torre po, pinangalanan ni Ping Lacson na nang aarbor, nangingialam dito sa pagkustodi sana sa isang controversial and very important witness hinggil sa mga flood control projects, anomalies, and scandal of corruption and plunder. We're referring to Undersecretary or si Yusek Bernardo. Ngayon, nakakapagtaka, sabi ni Senator Ping Lacson, ano ang papel ni Diwata Torre na mangialam para mag-offer ng custody kay Yusek Bernardo? Kaninong interes at kaninong utos nanggaling ang pangingialam ni Diwata Torre ng isang sensitibo at may malalim na kaalaman hinggil po sa operasyon ng sindikato sa DPWH at mga proyekto na ngayon ay inaalam na sa investigasyon kung bakit nangyari ang trilyon pesos na ito na pandarambong at paano nakalusot sa sindikato ng DPWH. Ang isa sa mga nagbulgar nito ay si Undersecretary Bernardo na ang kanyang antas at kahalintulad po kapareho din kay Yusek Cabral. Pero mas marami at mas malawak po ang records na hawak ni Yusek Cabral na ngayon ay tinatawag na Cabral Files o DPWH Scandal Leaks. So si Yusek Bernardo is an important witness dito po sa mga posibilidad ng mas malalim pa at malawak na investigasyon and of course pati po sa case build-up na gagawin upang ma-establish po ang kumpletong picture o buong larawan ng daloy at dugtungan ng criminal operations na ito sa trilyon pesos na pandarambong at pangungurakot ng malawakan sa ating kabanang bayan gamit po ang insertions, mga infra projects like ghost flood control projects. So, si Yusek Bernardo ay nangangamba sa kanyang seguridad. And in fact, siya po ay inofera na maging state witness. No? Hindi ko pa na-confirm. Hindi pa natin na-confirm kung pasok na siya sa State Witness Protection Program ng Department of Justice. But during that time, nilapitan siya sa isang pagtitipon daw ni Diwata Torre. Hindi na siya chief PNP, naka UFO na siya. Unidentified floating object. Nakalutang na si Torre, wala siyang assignment no, bago siya maging general manager diyan sa MMDA. At nag-offer siya na i-custody niya under his protection itong si Yusek Bernardo. Nagulat si Yusek Bernardo kasi hindi naman sila close at hindi naman siya humihingi ng custody mula kay General Diwata Torre. Bakit bigla siyang sumulpot? Sino nag-utos sa kanya? Si Marcos ba? Direkta? Si Lisa Araneta ba? O si Martin Tambaluslos? Yun ang mga boss niya eh. Kaya tinanong ngayon ni Ping Lacson sa kanyang pagbubulgar na nag-usap sila ni Yusek Bernardo. At nabahala si Yusek Bernardo kung bakit nang himasok at pumasok sa eksena itong kulang sa pansin at pakialamero at sobrang hambog na si Diwata Torre.
na tingin niya sa sarili niya, siya ang super cop and superman and superhero. Dahil naipadukot nila at naipatapon nila sa ICC Detention Center si former President Duterte at napalusob niya ang mga pulis in a state terror-like sponsored attack ng mga kapulisan natin doon sa mga inosenteng sibilyan sa mga church workers ng Kingdom of Jesus Christ. Akala niya sikat siya. No? So nangialam siya. Yun ang tanong ni Ping Lacson sa kanya eh. In whose authority are you acting? Hindi ka naman Chief PNP at hindi naman lumapit sa iyo si Yusek Bernardo. In what capacity are you offering? Oh, di ba? So, iyon nga ang tanong ng taong bayan eh. Bakit ang mga kagaya nito ni Diwata Torre bigla na lang susulpot sa mga pagkakataon may dapat silang ayusin o linisin sa pamamagitan po ng mga kontrobersyal na hakbang. Kagaya ng ginawa nila laban kay Pastor Kibuloy, laban kay Pangulong Duterte, at ito na naman ngayon, no? Pinakialaman ni Torre ang mga importanteng witnesses, no? At isa sa nagbulgar na nangihimasok po siya ay itong si Yusek Bernardo. Sabi ni Yusek Bernardo, mas mainam pa na sa Senado na lang ako magpa-custody. Doon na lang ako mag-stay without having a problem regarding my personal concern for my security and safety kasi hindi siya sigurado kay Diwata Torre. Yun. Kaya naikwento niya ito kay Senator Ping Lacson. Sabi ng mga media na nakakarinig sa naging pahayag na ito ni Senator Ping Lacson, ipapatawag ba sa Senate Blue Ribbon Committee si Diwata Torre dahil nangingialam at nangihimasok sa ilang mga mahalaga at sensitibong mga witnesses na ngayon po ay nagbubulgar tungkol sa malawakang iskandalo ng krimen ng pandarambong at pangungurakot sa flood control projects. Ang sagot ni Ping Lacson ay in proper time, kung kailangan na ma-establish ang mga connections ng mga nagpoprotekta at nangingialam, saka siya ipapatawag. Wow! Talaga ha? So ako po, ang tingin ko dito, may nag-utos kay Torre. Kay Diwata Torre na mangialam. Tatlo na naman pong boss niyan eh. Marcos, si Lisa, at si Tambaloslos. So most likely po dyan lang nanggaling at sa tingin ko, baka nga special ops ang pinapagawa sa kanya. Walang tiwala sa kanyang pagmumuka. Si Yusek Bernardo. Sabi ni Yusek Bernardo na makita niya at sinabihan sa ni Torre na siya magkukustody sa kanya for protected custody and safety support protection. Sabi niya, doon na lang po ako sa Senado. Pwede naman po ako magstay doon para safe din ako. Yan ang problema dito kay Diwata Torre. It's hard to face the problem when the problem is your face. It's hard to face the problem not just when the problem is your face, when you are perceived to be arrogant at hindi ka tiwa-tiwala, untrustworthy. Ayun. So, yan po ay malaking katanungan. Inutusan ba ni Marcos, ni Tambaloslos, ni Lisa Araneta si Torre na i-custody si Yusek Bernardo? Pangalawa, anong purpose? Malinaw pong purpose, hindi po yun safekeeping. Yun po ay special ops para i-twist at malamang i-operate si Yusek Bernardo na bumaliktad at bawiin ang kanyang mga salaysay hinggil sa mga naibunyag na iskandalo regarding sa lawak at lalim ng kaalaman niya sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Ayun. So walang ibang purpose yon, hindi naghihiro-hiro dito si Torre. Bahagi yon ng isang order para magsakatuparan sana ng special operations. Yan din pong nangyari kung bakit wala na ngayon si Sergeant Gutesa. Hindi na po siya nakikita, hindi na nakapagsalita din itong sila mag-asawang Diskaya sa lalim at lawak ng kanilang alam at pagkakasangkot din sa sindikato ng mga flood control projects at mga ghost infrastructure projects, no?
pati pong koneksyon nila kay Tambaluslos at kay Marcos. Hindi na rin po nakakapagsalita yung dalawang tauhan ni Saldico, hindi na makita. Itong si Estrada tsaka si Tiksay, na sinabi nga ni Senator Marcoleta, mukhang ito ngayon ay nakagwardyado na at nakapilipit na. Ibig sabihin po, hawak na sa liig. At according nga sa sources ni dating Gobernador Chavit Singson, si Gutesa ay hawak na nila Romualdez. Ayun. May mga nagsasabi na a certain MC ang kasabwat ni Tory dito. MC, ito din po ang sinasabing kasabwat nila Abalus at nila Tory nang nilusob nila ang Kingdom of Jesus Christ. MC. Letter M, tapos letter C. M ang pangalan, letter C ang apelyido. At mukhang siya ang nag-ooperate para dito sa pag-clean up ng mga witnesses. Clean up, ha? At mukhang kapartner ni Diwata Tory si MC. Sa gawaing ito, the way na naging kapartner din nila si MC doon sa pangingialam sa Kingdom of Jesus Christ. No? Yan. Tinatawag po yan si MC na The Prince. Wow. Iba pa po ito kay super bilyonaryo. Hindi ito super bilyonaryo, pero diskartidor na operator po ito. At mukhang dito nakakonect din si Tory. Kasi tinuturo po na si MC nakialam kay Gutesa. At pati dito sa dalawa, si Tiksay saka si Estrada na mga delivery operators ni Saldico sa limpak-limpak na maleta ng mga salapi na pera na pinagnakawan na dinideliver kay Marcos at kay Romualdez sa mga cutouts nila. Ayun. So, ang tanong, nag-ooperate ba si MC at si Diwata Tory in behalf kay Martin Tambaluslos at kina Lisa at Marcos para ipatupad ang special ops dito kay Yusek Bernardo? Yun ay malaking katanungan. At yan din pong tanong ni Senator Ping Lacson kay Diwata Tory. In whose authority are you acting in behalf? Kanino ka kumukuha ng utos mo? Yun. Pero alam na rin niya ni Ping Lacson. Hindi niya lang dinirekta. Kasi kilala niya rin ito si MC. Kababayan niya yata ito eh. I think si The Prince na ito, kababayan nito ni Ping Lacson. Napangalanan na po ito ni Pangulong Duterte. Itong operator na to si MC. At mukhang itinuturo nga siya na may pakana kung bakit napabaliktad at hindi na mahawakan ngayon si Sergeant Gutesa. Mukhang ganun din po ang plano sana pabaliktarin o pilipitin nila through kay Diwata Tory na kunwari ang offer of custody dito kay Yusek Bernardo. Eh talagang takot na takot, ano? Itong sila Marcos, sila Tambaluslos at Lisa Araneta na magtuloy-tuloy po at hindi na nila makontrol ang mga pagbubunyag na ito. Kaya nila tinapos at pinutol na ang participation ng mag-asawang Diskaya dito sa Senate Committee Blue Ribbon Committee hearing. Hindi na nakakapagsalita, hindi na nakakapag-deliver ng malalim na mga salaysay itong mag-asawa. Controlled na. Hindi na makita ang dalawang tao ni Saldico. At itinuturo ni Saldico na hawakan na ito ng mga puwersa ng nasa ilalim ng gobyerno ni Marcos. At ganon din kay Sergeant Gutesa, sabi ni Governor Chavit Singson at nila Congressman Mike Defensor, pinapabaliktad na ito at mukhang bumaliktad na. Which Senator Amy Marcos gave the hint the other day, no? Sinabi niya na yun nga ang mangyayari at mukhang si Yusek Bernardo at itong sila Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez ay pipilipitin din na bumaliktad. Ngayon ang tanong, sa magkanong dahilan ba ginawa ni Tory ang ganitong pag-approach kay Yusek Bernardo? Kaya dapat nga maimbestigahan nito si Tory, ano? Ang kanya mga ginagawang mga operations, yung buong kataksilan na pagpapadukot kay Pangulong Duterte, no? Makapal talagang muka. Walang kahihiyang nasasangkot si Diwata Tory. Dito na naman sa isang special ops na ang nagbulgar mismo sa kanya ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Mula sa salaysay o pakikipag-usap ni Senator Ping Lacson dito kay Yusek Bernardo. Ayan, dumiga ka na naman. Bupols at black eye ka na naman, Diwata Tory. Magtutok ka na sa pananagutan mo pagkatapos nitong gobyerno ni
Kolokoy Marcos na to at nila Tambaluslos na boss mo at nila Lisa, makukulong ka sa mga kasong kakaharapin mo kung maaabutan ka ng batas. Alam namin, tatakas ka eh. Pero dahil sa sobrang kahambugan mo, nakikita din ng taong bayan na tatakbo kang senador, no? Nagpauto at nagpaguyo-guyo ka kay Trillanes, no? Sige nga, alam mong akala niya gagarantiyahan siya ng pagtakbo niya sa pagkasenado o sa senador kung siya ay mananalo daw. Hindi siya basta-basta magagalaw sa mga kasong kriminal na pananagutan niya sa ginawa niyang paglapastangan at pag-abuso sa kanyang kapangyarihan nung siya ay nasa PNP pa. Ayan. So maraming salamat, Yusek Bernardo, na ibinunyag po ninyo na inoperate ka pala ni Diwata Torre para pilipitin, pabaliktarin, o for whatever reason, tinawag niya itong custody for protection and safety. Wow. Talaga lang ha, Diwata Torre. Magbabalik po ang ating karagdagang pagbubunyag sa mga video analysis at video talakayan. Ito po ay panimulang pagbibigay po ng punto na ang pag-approach ni General Diwata Torre dito kay Yusek Bernardo was part of a special ops and special order. At ang layunin noon, pabaliktarin o kaya patahimikin na lang si Yusek Bernardo. Sa termino po ng mga special ops, i-neutralize, i-co-op, at i-convert. Wow! Lagot ka ngayon, Nicolas Diwata Torre, baka ipatawag ka sa committee ng Senate Black Ribbon Committee. Senate Black Ribbon Committee. Kasi mukhang madilim ang patutunguhan ng investigasyon dyan at mukhang patungo yan sa pagtatakip at paglilihis ng mga issue upang hindi dumugtong ang criminal trails sa mastermind na talagang ang pananagutan ng lahat ng issue at iskandalo ng malawakang korupsyon at pandarambong, walang iba si Marcos at sila Romualdez. Ayun. Mga kababayan, sa gustong tumulong, sumuporta at voluntarily ay suportahan po ang Bangon Sambayanan People's Movement and Advocacy Programs nila ka Eric. You can contact and coordinate sa numero po na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan ang numero, kay Rohilda Celis. GCash line yan, at the same time, yan na rin po ang ating line of coordination. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Don't forget to like and share our videos, promote and campaign for our channel, and share and promote the videos. Malaking tulong po yan sa ating advocacy at sa ating pag-boost ng channel po natin dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po muli si Ka Eric.